Good morning po sa lahat. Blessed morning po sa araw na ito na tayo po binigyan ng Panginoong Diyos ng panibagong araw. At salamat po sa Panginoong Diyos dahil po tayo muli nagkasama-sama sa araw na ito. At salamat po sa opportunity na ako po bigyan muli ng pagkakataon para mag-speak po sa salita ng buhay. Good morning po sa lahat ng mga viewers po natin sa naka-tune in po ngayong umagang ito. Alam ko po na talagang this is a very long week po para sa atin na tayo po ay nagkasama-sama. Talaga kayo po ay iningatan ng Panginoon at tayo po ay muli na nagre-ready bago tayo pumunta sa mga kanya-kanyang churches. Tayo po ay mag-gather po muna ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya salamat po sa mga FIBA pastors na naka-tune in po ngayong umaga, sa mga FIBA members, different churches po, sa mga new viewers po ng salita ng buhay. Welcome po sa programang ito. No? Kaya nawa po kayo pagpapalain ng Panginoon. At binabati ko rin po lahat na may mga karawan ngayong araw na to. Happy birthday po sa inyo, mga nag-celebrate na kanilang mga wedding anniversary. Happy wedding anniversary po sa lahat. Nawa po kayo pagpapalain ng Panginoon. At sa lahat may mga karawan, kayo po i-bless ng Panginoon at ma-enjoy nyo po ang araw na to. Dahil ito po ay blessing na kayo po ay gising pa, binigyan ng Diyos sa panibagong araw para purihin at sambahin siya. Amen. Kaya sige po, hindi na po tayo magpapakatagal na po. Kaya tayo po ay mag-aaral sa salita ng Panginoon at let's open our Bible sa book of Proverbs chapter 6 verse 19. Ito po yung ating pag-aaralan sa araw na ito po. Sige po, ito po sabi ng Biblia, Proverbs chapter 6 verse 19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Kaya tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon muli sa panibagong araw na pinagkatiwala nyo, Panginoon, na kami po inyong ginising, Panginoon, upang kami po ay makapaglingkod muli ngayong araw na to. Panginoon, bigyan nyo, Lord, kami ng peace of mind na nagmumula, Lord, sa inyo, na nawa po ang inyong Holy Spirit ang siyang maggabay sa amin palagi at sa amin bago kami pumunta sa kanyang churches ay kay Lord ang siyang mangunat magabay pa na sa aming devotion ay ito po ay magkaroon ng uplifting sa amin bilang isang mananampalataya, Panginoon. I-bless you, O Lord, Ama, na nawa po, Panginoon, na ang inyong salita ang siyang may taas ngayong umagang ito. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito na kami po ay nagkasama-sama para sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Binabalik ko po ang mabuhay pa salamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus, sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya, ang topic natin for this morning is about what God disapproves. Amen. What God disapproves. Ito pong series po itong whole week po na to, from Monday until Sunday, merong mga topic na yung mga preachers po, from the previous preachers po, ay tinapik nila yung ang kanilang focus about different na yung mga bagay na ayaw ng Diyos bilang isang mananampalataya. Amen. Kasi maraming mga bagay na talagang itong Biblia natin ay kailangan may mga design ng Diyos na kung ano yung kailangan at hindi kailangan na natin gawin. Okay? At ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos bilang isang tao at especially Kristiyano. Okay? Kumbaga sasama ko lang yung ating mga nating lesson this past few days, okay? Ang una, a proud look, yung sa paningin, pagtingin sa pagtindig, yan po yung mga ayaw ng Panginoon. Ito yung mga 7 things na ayaw ng Diyos, na ito po ay ayaw ng Diyos na gawin mo bilang isang tao. Una is yung a proud look, okay? Kaya may time talaga na nakakalungkot isipin yung trending sa Facebook yung isang bata, na sabi niya, bakit pinopoint out si God sa lahat ng mga achievement niya, akin naman yun, di ba? Anong klaseng generation ang meron ngayon, ano po? Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang pinapakita talagang mga tao ngayon ay they are proud of themselves, amen? Kaya ito tayo po ay ayaw ng Diyos na yung glory ang kinin natin. Amen. Dapat ang glory pa rin ay galing po rin yan sa Panginoon pa rin. Lahat ng achievements po natin, mga minamahal, Kristiyano ka ngayon, no, okay, matagal ka ng Kristiyano, bago ka mananampalataya, dapat yung achievements mo ay dapat sa Panginoon pa rin yan nakaglorify. Amen. Kaya yun po yung mga
Hindi ko na po masyadong ano po yan dahil topic na po yan. Isasum up ko lang, a proud look, a lying tongue, yan po, a hand that shed innocent blood, sabi po sa verse 18, 17 to 19 po kasi yan. And ano pa, a heart, sabi dito, a heart that devises the wicked imagination, ayaw po ng Panginoon yan. Feet that be swift in the running to mischief, yan yung po yung mga isa sa mga topic din po. A false witness that speaketh lies, yan, maliwanag po yan, yung false witness na nagsisinungaling, ayaw pala ng Diyos yan. And he that soweth discord among brethren. Ito po yung ating pag-aralan ngayon, na ito yung isa sa mga last na ayaw ng Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, na tayo po ay magkaroon ng he that soweth discord among brethren. Amen. Marami pong ganito sa panahon natin ngayon. Amen. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, huwag tayong magtatanim o gagawa ng istorya sa isang kapwa natin. Especially Kristiyano, kaibigan, mahal sa buhay. Amen. Dapat hindi tayo gagawa ng hindi tamang salita regarding sa kanya. Sisiraan natin yung isang tao para kampiyan ka. Okay? Kaya dapat po bilang isang Kristiyano, iwasan po natin ito. Ito ay ayaw ng Diyos. Kasi ang Diyos natin is totoo siya. God is real. God is truth. Amen? Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, iwasan po natin ang paggawa ng mga salita na hindi tama sa isang kapwa tao, sa isang tao. Amen. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, dapat po ingatan natin ating mga sinasabi, ingatan natin ating tenga sa bawat naririnig natin sa paligid natin, at hindi tayo agad dapat kakampi sa isang bagay, sa isang sitwasyon. Dapat po itimbangin natin kung ano ang tama, kung ano ang mali siya. Kung ano yung tama, yun ang gagawin natin. Amen po. Kaya yung gusto ng Panginoon bilang isang Kristiyano. Kasi ayaw ng Diyos na sisiraan natin ang bawat isang tao sa harapan ng bawat iba. Kaya big time na meron kaming dating binabible study dito na talagang pag sila sabi niya ayaw ko sumama sa pamilya namin sabi ng isang kong binabible study namin. Kasi yung pamilya namin, pastor, talagang sobrang gulo po ng pamilya namin. Hindi mo alam, nag-uusap kami ngayon, mamaya binibenta na pala ako nitong kamag-anak kong to sa ibang kamag-anak namin, sinisiraan niya na ako. Kaya pumunta ako sa ibang kamag-anak namin, pangit ang aking reputasyon, pangit ang aking salita, pangit ang aking imahe sa kanila. Okay? Ito sabi ng Panginoon, soweth discord among brethren. Ibig sabihin po, huwag natin siraan ang isang taong ito sa ibang tao. Amen? Kasi ayaw ng Panginoon yan Kasi gusto ng Panginoon, ano sabi ba ng Biblia sa atin bilang isang Kristiyano? Amen? Ano sabi ng Bible sa Psalms 133 verse 1? Ito lang po yung ating i-quote. Bakit ayaw ng Diyos na tayo po ay sisiraan natin ng bawat isa? Kasi hindi po maganda, especially sa gawain ng Panginoon. Amen? Every time na merong isang kapatiran na nanghihina, huwag mo sisiraan sa ibang kapatiran. Kaya may sinabi siya sa iyo na hindi maganda, at alam mo negatibo, huwag mo nang ilabas sa iba. Okay? Ang kunting gawin nyo na lang is to pray. Consult the pastor, consult the deacons or something na ganyan po. Meron po sa churches nyo yan. Especially, go to the spiritual man of God. Yan po talaga importante. And pray. Amen? Kasi yan importante. Dapat sa'yo pa lang, narinig mo yung ganitong sitwasyon, mga ganitong problema, negatibo, dapat po sa'yo na lang yon. Okay? Huwag mo na i-chismis. Ito, ganito pala yan. Si ganyan. Hanggang sa nag-iiba na yung storya po niyan. Hanggang hindi niya na kayang i-defend yung sarili niya. At kaya yung iba, umaalis sa church. Bakit? Kasi nga, dahil sa isang gossip, sa isang chismis. Okay? Kaya tayo bilang isang Kristiyano, huwag natin gagawin po yan. Huwag natin i-ano natin sa ating buhay po yan. Ang salita ng Diyos sa ating buhay. No? Dapat po kailangan natin itong i-apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Sabi ng Panginoon sa atin, verse 1. Psalms 133 verse 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya gusto ng Panginoon, tayo bilang isang anak ng Panginoon, we are body of Christ. Dapat po, we are all in one. We are sharing, isa lang po ang ating papatunguhan, isa lang yung ating gagawin. Dapat po tayo po magkakasama, join. Okay po, hindi po natin kailangan magsiraan.
ng ating ng kapwa mananampalataya. Okay po, kaya yan ang gusto ng Panginoon. Kasi as a body of Christ, we should be united with Him. Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, ito yung ayaw ng Diyos na sisiraan mo yung kapatid mo. Sisiraan mo yung pastor mo sa ibang mga membro. Yung pagpumunta ka sa bahay ng iba, pinuputayin yung pastor. Mali po yun. Amen. Yun sabi ng Panginoon, discord among with brethren. Tapos pagdating ng pastor, pag pumunta sa di ba? Negatibo kayo. Bakit? Kasi nga, napag-usapan nyo na hindi maganda. Okay? Ganon din sa ibang mga membro. Di ba? Mayroon kayong isang membro na hindi nyo gusto, pagsisiraan nyo sila. Which is ayaw ng Diyos yun eh. Kumbaga sa kamay, di ba? Sa katawan. Di ba? Hindi naman pwedeng awayin ng kamay ang ulo. Hindi naman pwedeng awayin ng kamay ang tenga. Di ba? Hindi, di ba? Magkakasundo sila. Tama? Kaya gusto ng Panginoon, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kaya gusto ng Panginoon, ikaw at ako mga minamahal. Gusto ng Panginoon na dapat iisa lang tayo. Amen? Unity tayo. Hindi tayo pwede magkanya-kanya. Kundi ang gusto ng Panginoon, ikaw at ako ay maging united tayo sa Panginoon. Amen? Kaya pag may kinuwento sa iyo, ang isang membro, dapat po hindi ka nakikinig lang sa kanya. Okay? Kapag alam mong negatibo, sabi mo, Brad, sis, hindi maganda yan. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Especially, hindi natin kasama yung tao pinag-uusapan natin. Kung meron kang issue sa kanya, di ka usapin yung direkta. Tama po ba? Yan ang magandang solusyon. Or kung hindi kaya doon, dalhin nyo sa man of God, pag-usapan ninyo within the pastor's office, okay, meeting, kung anong kailangan gawin. Kasi yun ang kailangan po natin. Kasi ayaw ng Panginoon, yan yung ayaw ng Diyos, na yung katawan ng Diyos, sinisira natin, sinasaktan natin. Amen? Kasi isa lang tayo sa Panginoon eh. Tandaan nyo, pagpunta mo sa langit, okay, magkikita rin kayo doon. Kaya dapat po magmahalang kayo. Amen? Kaya wag na natin silang siraan. Okay, kasi doon din naman pupunta yun eh. Kung tumanggap kay Kristo yan, doon yan pupunta, sa langit pa rin. Kaya dapat dito sa mundo, pagkaisahin natin ating sarili, palakasin natin. Kaya importante sa gawain ng Panginoon, magpalakasan, mag-pray for one another. Kasi yan ang gusto ng ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, minamahal, napakasimple ng ating lesson ngayong umaga. Nanawa po, ito po ay nabigay encouragement sa inyo. Na dapat po, na yan ay pinaka-ayon ng Diyos na gawa ka ng storya na makakasira ka sa isang Kristiyano, especially man of God, sisiraan mo sa loob ng inyong congregation, di ba? Hindi yan gusto ng Panginoon. Kaya dapat po, ito po ay naging blessing sa inyo, na gusto ng Panginoon ay maging maayos tayo sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya sige po, tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na buhay ng Israel. Let's pray. Panginoong Diyos naman na nasa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri. Nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya na pinagkalam ni Lord ngayong umaga. Natulungan ni Lord kami na patuloy kaming lumago, Panginoon, sa Espiritu katotohanan. At hanapin, Lord, namin ang inyong kadakilaan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ingatan ni Lord ang bawat isa sa aming pagpunta sa church, Panginoon, na po kami po ay mabless, Panginoon, sa mensahe na aming mapapakinggan, sa mga kapatiran na aming mga ka-fellowship, sa mga kapatiran na aming mga katabi, Panginoon, sa mga bisita na aming mga kasalamuha, na po maging blessing kami sa kanila. At po sila po ay manatili, matuto sa inyong banal na salita, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang araw na to, na kay Lord lamang siyang mapurit may taas. Binabalik ko po ang pagpapord pasalamat sa matamis sa Panginoon Kristo Jesus sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya maraming salamat po sa lahat na nakituning po sa salita ng buhay. Nanawa po, patuloy niyo po suportahan ang salita ng buhay every Monday to Sunday. Amen. I-promote niyo po to sa mga iba't ibang social media platform po, especially sa YouTube and Facebook po. Pwede niyo po itong i-share. Kung hindi niyo po napanood ngayon, pwede niyo po itong i-share sa inyong group message po, sa different group message po ng mga kung saan man kayo nakasama, ay kayo po ay pakisuportahan po ang salita ng buhay. Kaya nawa po kayo po ay pagpalain ng Panginoon, and may the Lord God bless you po this whole day. Kaya thank you po Pastor Joe and Brother Josh sa pag-facilitate ng ating ang salita ng buhay. Sa mga FIBA pastors po, good morning po sa lahat ng mga members po na naka-ready na po. May the Lord God bless you po sa kanyang pagpapunta sa church. And see you all next time. God bless po.